Ang pag-ibig na marunong maghintay ay madalas raw na palaging may masayang katapusan. Pero sa totoong kwento ng buhay, hindi lahat ng magkarelasyon ay nagkakaroon ng panghabang buhay na pagsasama. Ikaw kapuso, ano ang pinakamasayang alaala ang meron ka kasama ang taong mahal mo? Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa edad, estado ng buhay, itsura ng tao o kung ano paman. Dahil kapag tumibok ang puso mo ay magiging bulag at bingi ka na rin sa sinasabi at ipinapakita ng ibang tao. Hindi naman kasi lahat ay pwede tayong maintindihan at sa lipunan na mapanghusga. Kung nasaan man tayo ngayon para maging masaya tayo, ay kailangan nating maging matatag sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang sulat na ating babasahin para sa Sabado na ito ay pinadala ng ating kabarangay na si Manuel. Isang lalaki na nagmahal at maagang nabiyudo, kaya ibinuhos na lamang ang kanyang oras sa trabaho para makalimutan ang matinding kalungkutan. Ang hindi niya alam, nakatakda niyang makilala ang isang babae na muling magpapatibok ng kanyang puso. Si Clara, isang dalaga na ang edad ay halos kalahati lamang ng sa kanya. At dahil sa agwat ng edad nila, marami silang negatibong bagay mula sa ibang tao. Maraming pagsubok ang darating upang subukin ang katatagan ng kanilang pagmamahalan. Gusto mo na bang makilala si Manuel at ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng dahilan para maging masaya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagmahal ka na rin ng taong malayo ang agwat ng edad mula sa iyo? Ipinaglaban mo rin ba ang pagmamahal mo kahit na ayaw sa iyo ng mga taong nakapaligid sa kanya? O binitawan mo na lamang siya at pinalaya para hindi na kayo mahirapan? Si Manuel kaya, naging masaya kaya siya sa desisyon na pinili niya para sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Manuel, 45 years old at nagtatrabaho sa isang bangko dito sa Pasig. Sa totoo lang ay nahihirapan akong simulan tong sulat ko dahil hindi ako marunong maglabas ng nararamdaman ko sa paggawa ng isang liham. Kaya sana ay maiparating ko pa rin ang mensahe ng kwento ko sa sulat na ginawa ko ngayon. Papadudot, minsan talaga ay hindi ko maintindihan ang buhay ng tao, kung bakit kailangan pa nating maranasan na maging sobrang saya. Kung sa bandang huli, masasaktan lang din naman tayo ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong darating sa buhay natin na magbibigay kulay sa mundo natin pero panandalian lang din pala. At kung bakit kailangan na maranasan natin ang masakta ng paulit-ulit kahit ang gusto lang naman natin ay maging masaya kasama ang ating minamahal. Papadudot, may 10 taon na kaming magkarelasyon ni Bianca nang mag-decide kaming magpakasal. At isa yon sa mga pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Pero ang saya na yon ay pansamantala lang pala. Dahil isang buwan pagkatapos naming ikasal, naaksidente ang asawa ko. Meron silang pinuntahan na outreach program ng mga kasamahan niyang teacher sa isang probinsya. At sa kasamaang palad ay lumubog ang bangka na sinasakyan nila at kasama siya sa mga nasawi. Sobrang sakit noon para sa akin at akala ko ay hindi na ako makakausad pa. Pero pinilit kong magpakatatag hanggang sa masanay na akong umikot ang oras ko sa trabaho at pagdalaw sa puntod ni Bianca sa maraming taon, Papa Dudut.
Mahal, malinis na tong puntod mo. Bagong pintura na rin, saka may mga dala akong bulaklak para sa'yo. Pinili ko talaga yung paborito mong bulaklak na Morning Glory. Ang bango talaga ng mga to. Kaya hindi nakapagtataka na ito ang paborito mo eh. Namiss ko tuloy makita mo ang ngiti mo habang inaamoy ang mga bulaklak na to. Ay, sobrang miss na talaga kita. Alam ko naman na masaya ka na dyan, kaya pinipigilan ko sarili ko na malungkot. Sorry 15 years na, pero hanggang ngayon naiiyak pa rin ako. Huwag ka mag-alala, ngayon lang ulit ito kasi birthday mo. Happy birthday, mahal. Mahal na mahal kita. Daddy, bakit iwan niyo pa ako? Ayusin ko na nga itong mga ginamit ko na pintura para mailagay ko na sa kotse. Sobrang miss ko na po kayo. Huh? Multo ba'y naririnig ko na yun? Umiiyak talaga. Daddy, dalawin niyo naman po ako. Kahit sa panaginip lang. Gusto ko na Mukhang po hindi kasi multo yung naririnig ko, makita eh. Para may umiiyak talaga na malapit dito. Gusto ko na po ulit kayo mayaman. Saan ba nanggagaling yun? Please, Daddy. Dalawin niyo na po ako. Ayun! Nasa kabilang side pala kaya hindi ko agad nakita. Lapitan ko na nga't nakakaawa naman. Daddy, miss ko na po kayo. Magpakita na po kayo sa akin. Yakapin niyo po ulit ako. Miss, ito ang panyo oh. Mukhang kailangan mo nito. Daddy? Naku, hindi ako ang daddy mo. Buhay pa ako't hindi ako multo. Hala, sir. Pasensya na po kayo ha. Akala ko po kasi Akala mo multo ko? Oo. Kasi magkasing katawan po kayo ng daddy ko. At ganyan din po siya manamit. Sabi na eh. Kaya pala bigla mo akong tinawag na daddy. Pero yun nga, hindi ako multo. Buhay na buhay pa ako at may dinalaw lang din ako dito sa sementeryo. Kunin mo na itong panyo. Ipunas mo sa pisngi mo. Basang-basa ng luha eh. Okay lang ba kung uupo ako dito malapit sa'yo? Oo, okay lang. Salamat dito sa panyo ha. Tsaka, pasensya na talaga ako na pagkamalan ko kayong daddy ko kanina. Ayos lang. Malapit na rin kasi lumubog ang araw kaya medyo dumidilim na. Baka nga mamaya may totoo ng multo magpakita dito. At kung may magpapakita man sa akin ng multo dito, sana si daddy na talaga yon kasi sobrang miss na miss ko na po talaga siya. Alam mo, parehas tayo dati nang hinihiling sa tuwing dadalaw ako dito sa sementeryo. Hinihiling ko rin na sana makita ko multo ng asawa ko. Siya ba ang dahilan kung bakit nandito kayo? Oo, doon yung punto niya sa kabilang side, kaya hindi kagad kita nakita. Ang sabi niyo kanina, hinihiling niyo dati na makita ang multo ng asawa niyo. Ngayon po ba hindi na? Oo, hindi na. Kasi alam ko na nasa tahimik na lugar na siya. Alam mo kasi, kapag may mahal tayo sa buhay na pumanaw na at hindi natin matanggap na wala na sila, mahihirapan sila makatawid papunta sa langit. Kaya kahit gaano kahirap, kailangan nating tanggapin na wala na sila at hindi na natin makakasama kahit kailan. Yun naman po talaga ang ginagawa ko, kaya lang ang hirap po kasi. Kahit halos 1 taon nang patay si daddy, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na umiyak sa tuwing mamimiss ko siya. Okay lang ang umiyak. Walang problema doon dahil parte yun ng pag-move on natin. Pero sana, huwag mo masyadong ipunin lahat ng bigat sa dibdib mo. Ang isipin mo na lang, kung nasan man ang daddy mo ngayon, hindi niya gugustuhin na makitang umiiyak at nasasaktan ka ng dahil sa kanya. Tama ka. Ayaw talaga ni daddy na umiiyak ako. Sige, simula ngayon, susubukan ko na ulit na tanggapin sa puso ko na wala na siya. Salamat pala sa mga payo niyo ha, sir. Manuel ang pangalan ko. O pwede mo rin akong tawagin na Tito Manuel. Mas gusto ko yung Manuel na lang, kung okay lang. Kasi kahit napagkamalan kitang daddy ko, mukha namang hindi hamak na mas bata ka sa kanya. Ayos lang naman na Manuel lang ang itawag mo sa akin. Ikaw ang bahala, Miss...
Clara. Clara naman ang pangalan ko. Papadudod sa umpisa pa lamang ng pag-uusap namin ni Clara ay naging magaan na ang loob ko sa kanya. Siguro kasi ay nararamdaman ko na pareho kaming nangungulila sa taong mahal namin. Pareho kaming hindi handa nang mawala ang pinakamamahal namin sa buhay. Kaya pareho din naming nadamayan ng isa't isa. Marami pa kaming napagkwentuhan na mga iba't ibang bagay noon hanggang sa hindi na namin namalayan na inabot na pala kami ng gabi sa sementeryo. Hindi yon ang naging huling pagkikita namin ni Clara, Papa Dudut. Ilang beses pa kaming nagkasabay sa pagdalaw sa puntod ng mahal namin. Kaya ang ending, madalas kaming dalawa ang nagkwekwentuhan at nagpapalitan ng mga ala-ala kasama ang asawa ko at ang daddy niya. Hanggang sa maging close na nga kami sa isa't isa at magkapalitan ng cellphone number. Naging magka-text din kami at magkatawagan. At nang sumunod pang mga araw ay napagkasunduan naming magkita at lumabas para mag-enjoy at makalimutan ang lungkot na nararamdaman namin, Papa Dudut. Oy, Manuel! Doon naman tayo maglaro sa may arcade. Dali! Teka lang. Medyo napagod kasi ako doon sa basketball at air hockey na nilaro natin kanina. Grabe! Ang bilis mo namang mapagod. Paano? Sunod-sunod yung laro natin. Bawat madaanan natin, gusto mong subukan yung game. Eh, ganun talaga. Minsan lang ako makapunta dito, no? Kaya sinusulit ko na. Okay lang ba kung magpahinga muna tayo sandali bago maglaro ulit? Pahinga ka agad. Hindi pa nga natin nalilibot tong lugar eh. Ang dami pang games na pwedeng kaadikan dito. Kahit 15 minutes na pahinga, tapos game na ulit. 15 minutes lang ha, promise? Oo, promise. Oh, sige na nga. Tara, upo na tayo sa bandaron. Ay, nakaupo rin sa wakas. Grabe ka. Parang 2 oras naman tayong nakatayo kung makapagbuntong hininga ka dyan. Ikaw nga mas hinihingal dyan eh. Eto, may bote ako ng tubig dito. Mas mukha ka pang pagod kesa sa akin eh. Hindi naman ako pagod. Mabilis lang talaga akong hingalin. Pero sige, iinom muna ako ng tubig. Buti na lang, medyo malamig pa tong tubig mo. Matanong ko lang, Manuel, ano bang madalas na pinagkakaabalahan mo? Magtrabaho saka mag-overtime. Sira! Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo para naman malibang ang sarili mo? Siguro kumain saka matulog. Seryoso ka? Yun lang talaga? Oo, yun lang. Wala naman kasi ako ibang ginagawa kundi ang magtrabaho, bisitahin ang puntod ng asawa ko, pumunta sa gym, saka umuwi sa bahay para kumain, maligo at matulog. Ganun lang madalas ang routine ng buhay ko. Siguro, isa yun sa mga reason kung bakit pinagtagpo tayong dalawa. Anong ibig mo sabihin? Feeling ko lang ha, nakatadhana talaga na magkita tayo para magawa ko ulit yung mga ganitong activity na ginagawa namin ni Daddy. Tsaka para hindi ka na rin masyadong malungkot at maging workaholic. Kita mo nga oh, napilit kitang samahan ako dito sa mall at maglaro. Ang lungkot kasi ng boses mo kanina nung tinawagan mo ako. Kaya paano ba naman kita matatanggihan? Ibig sabihin, napilitan ka lang pala na samahan ako ngayon. Hindi no. Gusto ko rin talagang umalis ng bahay ngayon. Hindi ko nga lang alam kung saan ako pupunta. Kaya ang ganda talaga ng timing ng pagyaya mo sa akin dito. Pero yung totoo, nag-enjoy ka ba o napagod ka lang? Pareho. Pero mas lamang yung enjoyment kaysa sa pagod. Sobra ako nag-enjoy. Ang lakas palang maka-feeling bagets ng lugar na to. Bagets ka pa rin naman talaga, Manuel. Mukhang hindi nagkakala yung edad nating dalawa eh. Huwag mo na akong utuin. 42 na ako at 21 ka pa lang. Kaya paano magiging mukhang magkalapit ang edad natin? Hindi naman panguuto yun, ano ka ba? Totoo yung sinabi ko. Kaya nga ayokong tawagin kang tito o kuya eh. Kasi hindi rin naman tayo magkamag-anak.
Tsaka mas gusto talaga kitang tawagin sa first name mo. Para mas ramdam ko na close na talaga tayong dalawa. Ang dami mong sinabi. Halika na nga. Bumili muna tayo ng ice cream bago tayo maglaro ulit. Papadudod, sa totoo lang, namiss ko rin talaga ang lumabas-labas ng bahay para mag-enjoy. Mula kasi nang mawala ang asawa kong si Bianca ay hindi ko na yon ginawa pa. Kahit pa nga pinipilit ako ng mga kaibigan at katrabaho ko noon na sumama sa pag-gimik nila ay hindi talaga ako sumasama. Kaya rin siguro hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makakilala ng bagong babae na magpapasaya sa akin, Papadudot. Pero hindi na rin naman ako naghanap pa ng papalit kay Bianca sa puso ko. Sapat na yung alam ko na siya nag-iisang laman nito. Kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na makulong sa malungkot na mundo ko. Hinayaan ko na lamang na masanay ako na mag-isa. Walang kasama at walang babaeng nagpapangiti sa akin. Inasahan ko na magiging ganon ang routine ng buhay ko hanggang sa huli. Pero lahat yon ay nagbago mula nang makilala at dumating si Clara sa buhay ko, Papadudot. Papadudot, mula nang mabiyudo ako ay pinangako ko noon sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal ng ibang babae. Kaya nawala na rin ako ng interes na makipag-date o makakilala ng bagong babae na pwedeng magpangiti sa akin. Sapat na kasi para sa akin yung alam ko na si Bianca lang ang minahal ko. Pero lahat ngayon ay nagbago nang makilala ko si Clara. Iba ang saya na hatid niya sa puso at buhay ko. Marinig ko lang ang boses niya kapag nagkakausap kami sa cellphone ay nabubuo na kaagad ang araw ko. Makita ko lamang siya na nakangiti kahit sa post niya lamang sa Facebook niya ay nawawala na kaagad ang stress ko sa trabaho. At lumalabas lang ako na siya ang kasama ko. Para bang wala na akong iba pang mahihiling sa buhay ko. Dahil pinaparamdam na sa akin ni Clara ang salitang tunay na kasiyahan sa tuwing kasama ko siya, Papadudot. Malapit ka na bang mag-out sa trabaho? Oo, 1 oras na lang tapos na ang shift ko. Sakto, kasi wala rin kaming overtime ngayon. Dinner tayo mamaya. Pwede naman. Bakit parang ayaw mo? Paano mo naman nasabi na ayaw ko? Sa tono ng pananalita mo, parang napipilitan ka lang. Ayan ka na naman sa pagiging overthinker mo eh. Gusto ko rin talaga na mag-dinner tayo mamaya. Talaga? Oo. Alam mo naman na wala rin akong kasama sa bahay. Ang lungkot kaya kumain ng mag-isa. Kaya gusto ko rin talaga na lumalabas tayo. Ayan, ramdam ko na sa boses mo na hindi ka na napipilitan lang. O sige na, bababa ko na rin tong tawag. Okay, daan na kita dyan sa office nyo mamaya. See you. Okay, see you, bye! Tapusin ko na nga itong ginagawa ko para hindi ako magmadali mamaya pagtapos ng shift ko. Parang ang sipag natin ngayon ah. Hindi naman. Ayoko lang din talaga matambakan ako ng mga trabaho, Anton. Alam mo, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Ha? Ano naman yun? Hulaan ko. May girlfriend ka na no? Wala no? We, hindi nga. Wala nga. Eto naman sa akin pa magdi-deny. Kilala kita pare. At alam ko yung mga ngiti mong ganyan. Totoo ang sinasabi ko, wala akong girlfriend. Ikaw, Anton, wala ka na naman siguro magawa kaya pinagtitripan mo ako ngayon. Hindi kita pinagtitripan. Napansin ko lang talaga na parang ang aliwalas na mukha mo nitong mga nakaraang araw eh. O sige, babaguhin ko na lang ang tanong ko. Sino ba yung babae na nagpapangiti sa'yo ngayon? Wala nga, kulit nito. Wala akong girlfriend at mas lalong wala akong nililigawan. Talaga? Wala ka pinopormahan? Kahit yung kausap mo sa cellphone kanina? Oo nga. Oh, ba't bigla ka na utal? Tama hinala ko no. Sabi ko na eh. Yung kausap mo talaga sa cellphone kanina yung dahilan eh. Siya ang dahilan kaya ngiting tagumpay ka dyan. Sabihin mo na sa akin, Manuel. Matagal ko na rin gusto na makita kang masaya kaya kwentuhan mo na ako. Sige na nga,
Ang totoo, may madalas akong nakakasama at nakakausap ngayon. Pero hindi ko talaga siya girlfriend o nililigawan. Magkaibigan lang kaming dalawa. Nax! Ayan talaga yung gusto ko eh. Yung nagsisimula sa magkaibigan lang kaming dalawa. Ano bang itsura? Maganda ba? Sexy? Panigurado ako na mabait din yan. Kasi yun ang tipo mo sa babae. Sobrang bait. Teka, ito ang picture namin sa cellphone ko. Pakita ko sa'yo. Oh, eto siya. Si Clara. Siya yung sinasabi mo na palagi mong kasama at kausap? Manuel, parang anak mo na yan eh. Grabe ka naman. Sinabi niya naman na mas matanda sa akin ng halos 7 taon ng mga magulang niya. Oo nga, pero halata namang halos nasa kalahati lang siya ng edad natin. Pare, kung ako sa'yo, tigilan mo na yan kasi malaking problema yan. Magkaibigan nga lang kami ni Clara. Walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa amin. Wala pa sa ngayon pero doon din naman papunta yan. Tsaka baka mamaya piniperahan ka lang ng babaeng yan ha? Hindi ganung babae si Clara. Never niya akong pinirahan. Walang kahit na anong may kinalaman sa perang namamagitan sa amin. Mabuti talaga siyang tao. Ay nako, bumalik ka na nga lang doon sa station mo. Magtatrabaho na ako dito para matapos ko ng mga ginagawa ko. Mamaya na tayo mag-usap, Anton. Papa Dudut, alam ko naman na may punto ang sinasabi ng kaibigan kong si Anton. Ayaw niya lang na mahirapan ako, kaya ganon ang naging payo niya sa akin. Natatakot siya na baka magkaroon ako ng problema sa oras na maging totoo ang sinasabi niya tungkol sa amin ni Clara. Pero nang mga panahon na yon ay confident pa ako na wala akong kailangan na baguhin sa kung anuman ang treatment ko kay Clara. Dahil naniniwala ako na walang kahit na anong malalim na kahulugan ang namamagitan sa aming dalawa. Ang pakiramdam ko noon, naghahanap lamang ako ng makakausap na pwedeng makaintindi sa nararamdaman ko. Yung tao na kagaya ko na nawalan din ng mahal sa buhay at si Clara naman ay nangungulila sa atensyon ng isang ama na pwedeng nakita niya sa akin. Nagkataon na pinagtagpo ang landas naming dalawa at pareho naming naiintindihan ang isa't isa kaya hinayaan ko na mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin, Papa Dudut. Ang tagal namang dumating ni Jenna dito sa restaurant. Baka naman na traffic lang. Eh ang sabi niya malapit na siya eh. Ang kwento mo nga, di ba? Palagi naman talaga siyang late sa mga usapan niyo. Oo nga. Eh pero dapat inagahan niya pa rin kasi sinabi ko na sa kanya na kasama kita ngayon. Hayaan mo na. May 15 minutes pa lang naman siyang late. Nagugutom na rin kasi ako eh. Eh dapat pala, umorder na muna tayo ng pagkain. Mamaya na lang pagdating niya kasi mabilis lang namang mag-serve ng pagkain dito. Naiihi na nga rin ako eh. Ay, nakakainis naman talaga tong si Jenna oh. Mag-CR ka na muna, Clara. Ako na lang maghihintay sa kanya. Hindi mo naman alam ang itsura ng kaibigan ko. Teka, ayun na yata siya. Jenna! Nandito kami! Uy, Clara! Sorry, sobrang na-late ako. Hay nako, ano pa nga ba? Palagi ka naman ganyan sa mga usapan natin. Sorry na, Beshi. Na-traffic kasi ako eh. Na-traffic o na-late ka lang umalis sa bahay nyo? Pareho. Sino pala yung kasama mo? Tito mo? Anong tito? Hindi no. Siya si Manuel, yung sinasabi ko sa'yo na ipapakilala ko ngayon. Manuel, best friend ko, si Jenna. Nice to meet you, Jenna. Nice to meet you din po, sir. Tito pala. Sorry, hindi ko po kasi alam kung ano itatawag ko sa inyo eh. Ayos lang. Manuel na lang din ang itawag mo sa kanya. Ayaw niya rin namang magpatawag ng sir o tito. Okay, sige. Beshi, magki-CR lang ako ha. Kanina pa ako naiihi eh. Maiwan ko muna kayo ni Manuel. Babalik ako kagad. Manuel, sandali lang ha. Sige lang, Beshi. Jenna, ito pala ang menu. Tumingin ka na dyan ang gusto mong kainin. Para pagbalik ni Clara, baka-order na tayo. Okay po. Salamat po. Magtatanong lang po ako. Boyfriend po ba kayo ni Clara?
Kasi sa totoo lang, matagal na rin siyang hindi nagkukwento ng tungkol sa love life niya. Pero lately, puro tungkol nga po sa inyo yung bukang bibig niya. Hindi niya ako boyfriend. Pero nanliligaw po kayo sa kanya? Hindi rin. Magkaibigan lang kaming dalawa. Ah, okay po. Wala naman po kayong gusto sa kaibigan ko, no? Ha? Wala naman. Pasensya na po kayo sa mga tanong ko ha. Concern lang din po talaga ako kay Clara. Mula kasi nung mawala yung daddy niya, ngayon ko lang po ulit siyang nakitang ganyang kasaya. Naisip ko lang po siguro kaya siya masaya kasi nakikita niya sa inyo yung daddy niya. Kaya sana po, ituring niyo na lang ang kaibigan ko na parang anak niyo. Papadudod sa tuwing magkasama kami ni Clara sa mga public place, kagaya ng mall, restaurant o park, madalas akong napagkakamala na tatay o tito niya. Hindi naman talaga ako yung tipo ng lalaki na napabayaan na ang aking sarili o itsura. Matikas pa rin naman ang tindig ko. Maganda ang pangangatawan ko dahil regular akong nag-gym at masasabi ko na mas bata akong tignan kaysa sa edad ko. Hindi ako basta lang nagbubuhat ng sarili kong bangko. Ang mga sinabi kong ito ay narinig ko rin mula sa kaibigan o katrabaho ko. Dahil wala naman akong ibang pinagkakabalahan noon, ay naging regular talaga ang pagpunta ko sa gym para hindi mapabayaan ang katawan ko. Ganun pa man, alam ko na hindi sapat yon para hindi mahalata ng iba ang agwat ng edad namin ni Clara. Sa totoo lang din ay hindi ko alam kung bakit parang nasasaktan ako sa tuwing napagkakamalan ako na tatay o tito ni Clara. At nasaktan din talaga ako sa sinabi ng kaibigan niya na hindi kami bagay sa isa't isa, Papa Dudut. Papa Dudut, alam ko na sa umpisa pa lamang ay problema na talaga ang hatid sa akin ng espesyal na nararamdaman ko para kay Clara. Pero ano magagawa ko? Sobrang hirap pigilan ng sinisigaw ng puso ko. Sinubukan ko namang kontrolin ang lahat, lalo na nang magsimula kong maramdaman na unti-unti na akong nahuhulog sa dalagang halos ang edad ay kalahati lamang ng edad ko. Pero sa tuwing magkakasama kami, mas lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. Kaya isang desisyon ang ginawa ko noon. Kahit sobrang hirap para sa akin ay sinimulan ko siyang iwasan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag o text niya. At kung nagkakasabay man kaming pumunta sa sementeryo, umaalis din kagad ako at sinasabi ko sa kanya na may ibang lakad ako na kailangang puntahan. Mahirap talaga yon para sa akin, Papa Dudut, kasi ng mga panahon na yon ay wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang makasama lamang si Clara, Papa Dudut. Hi, mahal. Sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw sa'yo. Panay kasi ang overtime ko ngayon sa trabaho. Pero nalinis ko na tong puntod mo. Dala ko rin siyempre yung paborito mong bulaklak. Sa susunod na linggo, kukuha na ako na magtatabas ng damo dito sa paligid ng puntod mo. Kasi masyado nang mataas. Baka isipin mo kasi na pinababayaan na kita. Manuel! Clara, anong ginagawa mo dito sa sementeryo? Gabi na. Hindi kasi kita matsyempohan dito kaya gabi talaga ako pumunta. Ay, mahal. Alis na rin pala ako. May ibang lakad pa ako eh. Dalawin na lang kita ulit bukas. Bye, mahal. Manuel, sandali! Clara, may pupuntahan ako. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Hindi kita may sasabay ngayon sa kotse. May pupuntahan pa ako. Mag-usap naman tayo kahit sandali lang oh. Sa ibang araw na lang, Clara. Manuel, tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Uy, Sandali nga. ano ba kasi yun? At kailangan pang hawakan ng kamay ko. Gusto ko lang naman kasi na mag-usap tayo. Sa ibang araw na nga lang. May kailangan pa talaga akong puntahan. Manuel, nahihirapan na ako. Saan ka naman nahihirapan? Sa pag-iwas mo sa akin. Kahit ilang beses mong i-deny, alam ko na iniiwasan mo ko. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Manuel?
Busy lang talaga ako sa trabaho ko. Pasensya na kung hindi na kita nasasamahan sa mga lakad mo. May sariling buhay din kasi ako na kailangan kong asikasuhin. Hindi ko naman inaalis sa'yo ang oras na para sa sarili mo o trabaho. Pero sana wag mo naman akong bigla na lang alisin sa buhay mo. Sige na, kailangan ko na talaga umalis. Manuel, mahal kita. Ano? Kunwari hindi mo narinig? O sige, ulitin ko. Ang sabi ko, mahal kita. Ano ba, Manuel? Iiwasan mo na lang ba ako ng paulit-ulit? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Alam mo bang hirap na ako sa pag-iwas mo? Hirap na ako sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Tapos dinadagdagan mo pa ang paghihirap na nararamdaman ko dahil sa pag-iwas mo. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan? Ako rin naman eh. Kahit gaano ko kagusto ipagsigawan sa maraming tao na mahal kita, hindi ko magawa kasi hindi pwede. Bakit hindi pwede? Alam mo ang dahilan, Clara? Dahil sa agwat ng edad natin? Yun ba? Bakit? Ano bang mali sa nararamdaman natin? May batas ba na nagsasabing bawal na magmahal ang dalawang tao na magkalayo ang edad? Manuel, wala naman tayong inaapakan na ibang tao ah. At mas lalong wala tayong ibang sinasaktan. Ayoko lang na mahirapan ka. Alam ko naman na kapag tinuloy natin to, magkakaroon lang tayo ng magulong relasyon. Kaya okay lang sa'yo na masaktan ako? Maniwala ka't sa hindi. Mas pipiliin ko pa ang mabuhay sa magulong relasyon kasama ka kesa pigilan tong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. At ngayong alam ko nang mahal mo rin ako. Hindi na ako papayag na iwasan mo pa ako. Aaminin ko na noong una, natakot talaga ako na masaktan din ng dahil kay Clara. Inisip ko kasi na baka naghahanap lang siya ng atensyon at kalinga ng namatay niyang daddy na sa akin niya natagpuan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit pilit kong pinigilan ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Baka kasi nagkakamali lang siya ng interpretasyon sa nararamdaman niya. Baka akala niya pagmamahal na yon pero hindi pa rin pala at pareho lang kaming masaktan sa bandang huli. Kaya lang ay sadyang malakas ang sigaw ng mga puso namin kesa sa pagpuna ng mga taong nakapaligid sa amin. At hindi ko na nga rin tuluyang napigilan pa ang sarili ko na aminin na sa kanya na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Doon na rin nagsimula ang relasyon namin ni Clara. Marami akong narinig na negatibo mula sa mga kaibigan ko. Kahit maganda at bata si Clara, sakit lang daw ng ulo ang ibinibigay niya sa akin. Pero gusto kong patunayan sa kanila na seryoso kami ni Clara sa isa't isa. At gusto ko rin yung patunayan sa mami niya. Kaya pumayag ako nang itanong ni Clara kung okay lang daw ba na ipakilala niya ako sa mami niya bilang boyfriend niya, Papa Dudut. Ano Han, ready ka na bang makilala si Mami? Oo. Kanina pa ako ready. Talaga? Hindi ka kinakabahan? Bakit naman ako kakabahan? Para kasing ninenervyos ka dyan eh. Hindi Akala mo lang yun. Hindi ako ninenervyos. O sige, pumasok na tayo sa loob ng bahay kasi sigurado ako na nakapagluto na si Mami ng tanghalian. Han, saglit lang. Huwag mo muna buksan ang pinto. Oh, bakit? Ano lang? Ayos lang ba talaga tong suot ko? Oo nga. Ang pogi mo kaya dyan sa suot mong blue na polo shirt. Tsaka, huwag ka mag-alala. Mabait si Mami at sigurado ako na magugustuhan ka niya. Basta relax ka lang, Han, okay? Okay, sige. Tara na, pasok na tayo sa loob para makilala mo na si Mami. Mami, nandito na po kami ni Manuel. Oh, mabuti naman at dumating na kayo kasi naghahain na rin ako dito ng... Sino yung kasama mo, Clara? Hindi niyo po ba narinig na binanggit ko ang pangalan niya kanina lang? Siya po si Manuel, Mami. Boyfriend ko. Manuel, siya naman ang Mami ko. Magandang tanghali po, tita.
makatita ka sa akin, parang ang layo ng agwat ng edad natin ah. Mami, may 7 taon din po ang tanda niyo kay Manuel kaya sa tingin ko, ayos lang po na tawagin niya kayong tita. May dala nga po pala akong cake para po sa dessert natin mamaya. Ilagay mo na lang dyan at maupo na kayo ni Clara. Kukunin ko lang ang ulam para makapagtanghalian na tayo. Tara Manuel, upo na tayo. Mukhang ayos sa akin ng mami mo, Han. Akala mo lang yun, pero gusto ka niya para sa akin. Kinikilala ka pa lang niya kaya kunwari masungit siya. Oh, ito na ang niluto kong dinuguan. Wow, amoy pa lang. Nagutom na kagad ako. O di ba paborito mo rin to, Han? Oo, lalo na kapag maraming sahog na isaw ng baboy. Maglalagay na ako ng kanin sa plato mo, ha? Unahin mo nang lagyan ng kanin yung plato mo, Clara. Matanda na yang si Manuel. Siguro naman, kaya niya na maglagay ng kanin sa sarili niyang plato. Oo nga po, kaya ko na pong gawin yon. Ako na maglalagay, Clara. Si Mami talaga, ang sungit. Sabi niyo hindi niyo susungitan ng boyfriend ko pag ipinakilala ko sa inyo. Malay ko ba na halos kaidaran ko na yung boyfriend na kinukwento mo sa akin? Kumain na nga lang tayo bago pa ako tuluyang mawala ng gana. Papa Dudut, wala akong ibang intensyon ng araw na yon kung hindi ang ipakita sa mami ni Clara na seryoso ako sa relasyon naming dalawa. Kahit inaasahan ko na ang mga tingin na gagawin niya sa akin at mga salitang maririnig ko ay naglakas loob pa rin ako na pumunta sa bahay nila at ipakilala ang sarili ko. Alam ko naman na hindi sapat ang isang araw na pagpunta ko sa bahay nila para mapatunayan sa kanya na seryoso ako. Pero ramdam ko kaagad na hindi niya ako tanggap para sa anak niya. Sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo at pakikipag-usap niya sa akin ang gabing yon ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang magpakita ng respeto sa kanya. Naiintindihan ko naman kasi ang reaksyong ipinapakita niya sa akin. Alam ko na gusto niya lamang protektahan ang nag-iisang anak niya. Kaya kahit na hindi naging maayos ang unang pagkikita at pag-uusap namin ng mami ni Clara, nangako ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa kanya na seryoso ako at mahal ko talaga si Clara, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng kaliwat ka ng pamumuna ng ibang tao sa aming relasyon ni Clara ay nagawa naming balewalain ang mga yon. Hanggang sa hindi na namin napansin na halos 1 taon na pala ang relasyon namin. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako sumuko na makuha ang loob at tiwala ng mga taong malapit kay Clara. Pinakita ko sa kanila na hindi ako kagaya ng ibang lalaki na masama ang intensyon sa kanya. Sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo sa akin ng mami ni Clara, ng mga kaibigan at iba pang kamag-anak niya ay naging magalang pa rin ako sa kanila at nagpakita ng respeto ko. Kahit kailan, hindi ko sila pinakitaan ng hindi magandang ugali, Papa Dudut. Araw-araw ay inihahatid ko si Clara mula sa trabaho hanggang sa bahay nila. Tuwing Sabado at Linggo rin ay nandun ako sa bahay nila para dumalaw sa kanila ng mami niya. Papa Dudut, pakiramdam ko naman ay hindi ako nabigo na makuha ang tiwala ng mga taong mahalaga sa buhay ni Clara. Dahil unti-unti ay kinausap na ako ng maayos ng mami niya at mga kaibigan. Hanggang sa maramdaman ko na totoong welcome na ako sa buhay niya. Ang sarap pala ng ganong pakiramdam. Yung alam ko na tanggap na ng mga taong nakapaligid sa amin ang relasyon naming dalawa. At sa first anniversary namin ni Clara ay nagulat ako nang ayain niya ako na magpakasal na kami. Akala ko nung una ay nagbibiro lang siya pero syempre hindi ko na tinanggihan pa yon. At sinimulan na naming planuhin ang lahat ng para sa kasal naming dalawa, Papa Dudut.
Ay, nakauwi na rin tayo dito sa bahay namin. Ang traffic din kasi kaya inabot na tayo ng hapon sa labas. Pero grabe, nakakapagod pala talagang mag-asikaso ng mga dapat asikasuhin para sa kasal, no? Oo nga, madugo rin pala. Naubos araw natin ngayon. Na venue pa lang para sa reception ang naaasikaso. Magpapaschedule pa tayo sa simbahan. Kakausapin pa natin yung event coordinator na kukunin natin. Pupuntahan din natin yung gagawa ng wedding souvenir natin tsaka… Nakuhan, wag mo nang isa-isahin ang mga kailangan nating gawin kasi mas lalo akong napapagod. Sa bagay, isipin pa lang natin ang tungkol sa mga yon. Nakakapagod na. Ay Han, pinagpapawisan na pala tong leg at dibdib mo. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Para kasi masyado kang hinihingal. Nauuhaw lang ako. Oh, nakauwi na pala kayo. Magandang hapon po, tita. Magandang hapon din naman, Manuel. Clara, nasa kusina pala si Jenna at nagluluto ng pancake. Wala raw kasi siyang magawa habang naghihintay sa inyo kaya hinayaan ko na lang siyang kumilos sa kusina. Sige po, puntahan ko muna siya. Han, dito ka lang muna ha. Dala na lang kita ng merienda mamaya kaya huwag ka munang umalis. Kumusta naman ang lakad nyo kanina, Manuel? Okay naman po. Nakapili na rin po kami kagad ni Clara ng venue para sa reception. Konti lang din naman po ang nasa listahan namin kaya hindi kami nahihirapan puntahan para i-check kanina. Na-traffic lang po talaga kami pauwi dito sa bahay. Traffic kasi talaga ng ganitong oras banda rito sa amin. Pero ang mahalaga, natapos nyo ang dapat nyong gawin ngayong araw. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na ikakasal ng nag-iisang anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Kasi dito rin naman po muna kami tutuloy habang hindi pa pwedeng lipatan yung hinuhulugan naming bahay. Talaga? Mabuti naman kung ganun para hindi ako masyadong malungkot dito. Ayoko rin naman po kasi na mag-alala si Clara sa inyo kasi mag-isa na lang kayo dito sa bahay. Kaya sinadjust ko na dito na muna kami sa bahay nyo pagkatapos ng kasal. Yun po kung ayos lang sa inyo. Oo naman, syempre. Natutuwa nga ako kasi akala ko maiiwan na ako mag-isa dito sa bahay. Manuel, salamat ha. Tsaka pasensya ka na rin sa inasal ko sa'yo dati. Wala na po yun. Alam ko naman na pinoprotektahan nyo lang po ang nag-iisa nyong anak. Nagkamali lang talaga ako na hinusgahan kita kaagad. Pero ngayon, nagpapasalamat ako kasi ni minsan, hindi ko nakitang malungkot o nasasaktan ang anak ko ng dahil sa'yo. Mahal ko po si Clara. Kahit hindi pa po kami kasal, nangangako na po ako sa inyo na mamahalin ko siya habang buhay. Oh, Ano yun? Manuel! Tulungan niyo po ako! Si Clara po biglang hinimatay! halika Manuel! Sige po. Ano nangyari? Bigla na lang pong hinimatay si Clara! Mabuti nga po nasa ko siya kahit papano kaya hindi tumama yung ulo niya sa sahig nung tumumba siya. Clara! Clara! Gising! Nangingitim na ang mga labi niya. Oh, ang hina ng pulso niya sa leeg. Dali na po natin si Clara sa ospital. Mabuti pa nga! Tayo na! Bubuhatin ko na po siya para maisakay na sa kotse. Papadudot halos manginig ang mga braso ko habang nagdadrive papunta ng ospital dahil hindi ko talaga alam kung anong nangyari noon sa girlfriend kong si Clara. Kung bakit bigla na lamang siyang hinimatay at nangitim ang mga labi niya na para bang nahihirapan siyang huminga. At nang madala siya sa loob ng emergency room ay doon na ipinagtapat sa akin ng mami ni Clara ang tungkol sa sakit ng girlfriend ko. Bata pa lamang siya ay meron na siyang rheumatic heart disease. Ilang beses na siyang kinumbinse ng mami niya na magpa-opera sa puso. Pero tumanggi siya dahil natatakot si Clara na baka mas umikli pa ang buhay niya nang dahil sa operasyon na yon. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Lalo na nang sabihin ng doktor na na-cardiac arrest si Clara ng araw na yon. Pero na-revive naman nila. Papadudod kaya pala biglaan ang pagyaya sa akin ni Clara na magpakasal na kaming dalawa kasi gusto na niyang sulitin ang mga oras na pwede niya pa akong makasama bilang asawa niya. Ang sakit lang kasi.
Bakit kailangan niya pang ilihim sa akin ang lahat? Bakit kailangan niyang solohin ang sakit? Bakit hindi niya ako hinayaan na damayan siya? May part din sa sarili ko na naggalit ako kung bakit hindi ko napansin at iniintindi ang madalas na pamumutla niya. Ang mga malalim na paghingal niya at kung bakit parang ang bilis niyang mapagod. Kaya naman ang sabihin ng doktor na stable na ang lagay niya, hindi na ako umalis sa tabi niya hanggang sa magising si Clara. Doon ko siya tinanong kung bakit hindi niya kaagad sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya. Ang sabi niya ay ayaw niya lang na mag-alala ako. Ayaw niyang maapektuhan ang relasyon naming dalawa at gusto niyang maramdaman ang normal na buhay kasama ako, Papa Dudut. Sigurado ka ba na wala ka ng ibang gustong kainin, Clara? Opo, Mami. Salamat po sa dinala niyong lugaw. Namiss ko rin po talaga yan. Matagal na rin kasi mula nung huling beses ako nagluto ng lugaw. Mabutit na gustuhan mo. Anak, in-advise pala ng doktor na kailangan mo na raw magpa-opera sa puso sa lalong madaling panahon. Mami, matagal na po nating pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ayoko po talaga. Pero Clara, hindi mo man lang ba susubukang lumaban? Kahit man lang para Gusto sa... ko na po magpahinga. Sige anak. Hi tita. Hi Han. Gising ka na pala. Oo, katatapos ko lang kumain ng lugaw na niluto ni Mami. Manuel, ikaw na munang bahala kay Clara. Magkakape lang muna ako sa kantin. Sige po tita. Oh, bakit parang umiiyak si tita? Kinausap niya na naman kasi ako tungkol sa operasyon na kailangan daw gawin sa akin, sabi ng doktor. Hindi pa rin ba talaga nagbabagong isip mo? Manuel, pati ba naman ikaw? Clara, para sa ikabubuti mo naman ang gusto mangyari ng doktor. Hindi ka naman niya i-convince na magpa-opera sa puso. Kung alam niya na pwede mo ikapahamak yun. Magtiwala ka lang sa mga doktor. May tiwala naman ako sa kanila at sa ospital na to. Pero wala akong tiwala sa sarili ko. Wala akong tiwala dito sa puso ko. Paano kung bigla na lang akong hindi magising pagkatapos ng operasyon? Paano kung bigla na lang huminto sa pagtibok ang puso ko? Paano kung hindi ko na ulit kayo makita? Hindi mangyayari yan. Naniniwala ako na magiging successful ang operasyon mo. Manuel, natatakot lang naman kasi ako. Natatakot ako na bigla na lang akong hindi magising. Natatakot akong mamatay. Ayoko pang mamatay. Oh, shh, tama na. Huwag mong sabihin ang bagay na yan dahil hindi yan mangyayari. Magpapakasal pa nga tayo, di ba? Kaya hindi ka pa mawawala sa akin. Papakasalan mo pa rin ba ako? Oo naman. Tuloy na tuloy ang kasal natin. Walang sino o naman ang makakapagbago ng isip ko. Kasi kahit kailan, hindi magbabagong nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Paano kung hindi na kita mabigyan ng anak pagkatapos ng kasal natin? Ayos lang sa akin yun, Clara. Kasi ang mahalaga, magkasama tayong lumalaban para mabuhay. Paano kung mapagod ka ng alagaan ako? Yan ang kahit kailan hindi mangyayari. Kasi yung pag-aalaga ako sa'yo, parte ng pagmamahal ko na hindi mo mawawala. Hindi mo ako iiwan? Hindi ka mapapagod sa akin? Hindi. Isa lang naman ang gusto kong mangyari, Clara. Ang makita at maramdaman ko na sinasabayan mo akong lumaban. O sige, lalaban ako para sa'yo. Pero kung sakali man na maikli lang talaga ang kwento nating dalawa, ayoko makulong ka sa lungkot, Manuel. Alam ko na mahirap.
Pero alalahanin mo na lang yung mga araw na magkasama tayo at sabay na tumatawa. Balikan mo yung masasayang alaala natin. Dahil ang mga alaala na yun, ang palagi ko ring babalikan saan man ako mapunta. Ano ka ba, Han? Bakit parang nagpapaalam ka na? Hindi naman. Gusto ko lang malaman mo na ang makilala at makasama ka ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, Manuel. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi lang naman si Clara ang natatakot ng mga oras na yon. Ako rin ay sobrang takot ako na mawala siya sa akin. Kasi parang hindi ko nakakayanin ang mawala ng mahal sa buhay sa pangalawang pagkakataon. Pero kahit kailan ay hindi ko ipinakita sa kanya ang takot na yon dahil gusto ko na ako ang kukuhanan niya ng lakas. Mabuti na lang at tuluyan ko na ring nakumbinsi si Clara na magpa-opera para sa ikabubuti ng lagay niya. Naniniwala kasi ako na ibibigay na ni Lord ang chance na ito sa akin. Ibibigay na niya ang pagkakataon na ito para maging masaya ko. Alam ko na malakas si Clara at malalampasan niya ang operasyon na gagawin sa kanya. At sigurado ako na matutupad namin ang pangarap namin na makabuo ng isang masayang pamilya. Tutuparin ko ang pangako ko sa kanya na magpapakasal kami pagkatapos ng kanyang operasyon. Marami pa akong plano habang naghihintay sa nalalapit na schedule ng operasyon ni Clara, Papa Dudut. Wala naman naging problema sa gagastusin dahil i-cover na yon ng insurance na hinuhulugan ng mami niya mula noong bata pa lamang siya. Nangako rin ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang walang kapantay na pagmamahal. Na pagkatapos ng kasal namin ay gagawin ko siyang nag-iisang reyna ng buhay ko. Kaya naman araw-araw akong nagdarasal na sana ay ibigay na sa akin to ni Lord. Na ibalato na niya sa akin si Clara. Huwag niya naman sanang kunin ang babaeng pinakamamahal ko. Hayaan naman sana niya akong maging masaya sa mahabang panahon. Pero siguro, hindi talaga lahat ng dasal ay pinakikinggan ni Lord. Hindi lahat ay pinagbibigyan niya na maging masaya dahil 3 araw bago ang operasyon ni Clara ay bigla siyang binawian ng buhay dahil na cardiac arrest siya sa pangalawang pagkakataon. At tuluyan na siyang hindi na-revive ng mga doktor. Tuluyan na niya akong iniwanan, Papa Dudut. Sobrang nahirapan akong tanggapin ang pagkawala ni Clara. Hindi ko na noon maintindihan kung anong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan makaranas ako ng walang kapantay na sakit pagdating sa usaping pag-ibig. Kung bakit ganon, bakit kung kailan nakilala ko na ang pangalawang babae na nagbigay kulay sa buhay ko. Kailangan kagad siyang kunin sa akin ni Lord. Ganun ba ako kasamang tao para hindi niya hayaan na maging masaya kasama ang mahal ko? Ano bang naging malaking kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Napakarami ko pang tanong na ni isa ay wala namang nasagot. At sa huli na-realize ko na hindi ko pala dapat na kine-question ang plano ni Lord sa buhay ko. Dahil ang lahat ng mapapait na pangyayari na dumadaan sa akin ay hindi isang parusa. Hindi rin isang pagsubok kung hindi daan para makita ko ulit ang sarili ko na nagtitiwala sa kanya. Dahil aaminin ko na mula nang mamatay ang unang asawa kong si Bianca, parang nakalimutan ko na rin ang magdasal, magpasalamat at manampalataya sa Poong May Kapal. Pero nang makilala ko si Clara, siyang naging daan para maniwala ako na hindi pa pala ako pinabayaan ni Lord. Dahil sa pinaramdam niya ulit sa akin kung gaano kasarap ang mabuhay kasama ang taong mahal ko. Papadudod sa huling araw ng burol ni Clara ay tinuloy ko ang kasal naming dalawa. Pumayag naman ang mami niya sa gusto kong mangyari. Yung pinsang kong pare ang nagkasal sa amin kaya naging mabilis ang proseso ng lahat. Paraan ko na rin yon ng pagtanggap na kahit wala na siya
Alam ko na natupad ko ang pangako ko sa kanya na pakakasalan ko siya at mamahalin sa panghabang buhay. At bago siya tuluyang mailibing, mahigpit kong niyakap ang katawan niya habang paulit-ulit na binubulong sa tenga niya ang sobra-sobra kong pasasalamat dahil dumating siya sa buhay ko. Ilang beses kong ibinulong sa kanya kung gaano ko siya kamahal. May 3 taon na rin po ang nakakalipas mula nang iwanan ako ni Clara Papadudut. Mabigat pa rin para sa akin ang pangyayari na yon. Hanggang ngayon ay may gabi pa rin na umiiyak ako dahil namimiss ko siya. Ang mga ngiti niya, ang mga tawa niya, at ang mga mahihigpit na yakap niya, Papadudut. Kahit saglit lang ang naging relasyon naming dalawa, alam ko na naging malalim naman ang pagmamahal namin para sa isa't isa. At dahilan yon para magpasalamat ako kay Lord kasi pinaramdam niya ulit sa akin ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Maraming salamat Papadudot sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manuel. Maraming salamat Manuel sa paglalaan mo ng oras na isulat ang naging kwento ng pag-iibigan ninyo ni Clara. Alam ko na hindi naging madali para sa iyo ang maiwan ng mahal mo sa pangalawang pagkakataon. May mga pangyayari talaga sa buhay na madalas hindi kaagad natin maintindihan ang kadahilanan. Lalo na kapag nasasaktan tayo ng sobra o nawawala ng mahal sa buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo Manuel na hindi totoong hindi lahat ng dasal ay hindi pinakikinggan ng buong may kapal. Sadyang may mga hinihiling lang tayo sa kanya na hindi na pagbibigyan dahil alam niya kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Meron siyang mas magandang plano para sa ating lahat. Isang plano na kahit minsan mahirap intindihin. Sa huli ay marirealize natin na yon ang mas makakabuti hindi lang para sa ating sarili kung hindi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa atin. Muli ay maraming salamat Manuel at dalangin ko na sana ay dumating ang araw na maramdaman mo na totoong masarap at masaya pa rin ang mabuhay kahit na hindi na natin kasama ang mga mahal natin. Salamat sa sulat na naging napakalaking inspirasyon sa ating mga kabarangay para sa araw na ito. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. May iba't ibang paraan ng mga tao para malaman ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. May mga gumagamit ng tarot cards, palm reading o madalas ay binabase sa zodiac signs. Ikaw kapuso, paano mo gustong malaman ang kapalaran mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Geneva, 27 years old. 1 taon nang nakakalipas nang maadik ako sa horoscope at sa mga zodiac signs. Sa ganito ko pinaikot ang mga desisyon ko sa buhay, Papa Dudut. Naniwala lamang ako sa astrology dahil sa impluwensya ng aking best friend na si Helga. Kaedad ko rin. Siyang nagsabi sa akin na 90% ng mga sinasabi sa zodiac signs ng tao ay totoo. Hindi naman ako naniwala syempre noong umpisa. Tinawanan ko pa nga siya pero pinilit niya sa akin ang paniniwala niya. Nakatambay kami sa bahay niya isang maulang Sabado ng hapon. Balak sana namin noon na manood ng sine pero hindi na kami natuloy dahil tinamad na kaming dalawa. Bored na kami pareho nang biglang naalala ni Helga na may bagong dating na dyaryo sa kanila. Kinuha niyang dyaryo at akala ko noon ay magbabasa lamang kami ng showbiz chika o kaya ay magbabasa lang ng balita. Pero horoscope pala ang gusto niyang puntiryahin na basahin. Napailing na lamang ako dahil hindi naman ako naniniwala sa ganon dati.
Magbasa tayo ng horoscope. Ano ka ba? Naniniwala ka dyan? Oh, ano naman kung naniniwala ako? Eh parang hula lang yan eh. Mas matindi pa to sa hula kasi may kinalaman to sa planetary movements and Chorva. Chorva? Kapag hindi ko ma-explain o mahanap yung tamang term, Chorva yung ginagamit ko. Ano ba? Ewan ko sa'yo. Basahin na natin yung horoscope natin. Ano ba zodiac sign mo? Ay nako, wag mo kong idamay dyan sa kabaliwan mo ha. Leo. Uy, parehas tayong fire sign. Fire sign. Nahahati kasi sa 4 na elements sa mga zodiac sign. Fire, water, earth, at saka air. Napanood mo lang yata yung sa Encantadia eh. Hindi, ano ba? Totoo nga tong sinasabi ko. Aris ako, kaya kasama ako sa fire sign. At ikaw din na Leo. Kasama rin natin ang Sagittarius. O anong meron sa fire sign? Tayo ba yung dahilan kung bakit laging may sunog? Kontra ba tayo sa Fire Prevention Month? O tayo yung makakatagal sa impyerno kahit walang electric fan? Hindi! Ang mga nasa fire sign daw yung artistic, confident, passionate, independent, at best lover. Parang true sa akin yung mga sinabi mo. Kasi true naman talaga. Kaya maniwala ka na. Maraming beses ko nang napatunayang totoo lahat ng sinasabi sa zodiac sign ko. Sige nga, anong sabi sa horoscope mo ngayon? Teka, babasahin ko ha. Ayun ho, Aris! Mapalad ka ngayong araw dahil ang matagal mo nang pinagdarasal ay mapapasa kamay mo na. Basta maniwala ka lang at magiging posible ang lahat. Lucky color, blue. Lucky number, 7. Ang generic ng sinabi ha? Inggit ka lang, no? Makisaya ka na lang kasi sa akin, friend. Yung pinagdadasal ko maging artista, mangyayari na. Pag inilabas ng Encantadia Book 3, ako na si Perena. Asus, naniwala ka naman. Eh sabi maniwala lang daw ako at magiging posible ang lahat eh. Ano ba? Buti sana kung sinabi dyan magiging artista ka talaga. Wala naman eh. Bogus yan. Matagal ko nang pinagdarasal na maging artista, no? Puro ka dasal, kulang ka naman sa gawa. Paano magkakatotoo yung sinasabi ng horoscope mo? Sumali ka kaya sa Starstruck para magkaroon ka ng chance? Himala. Maniwala tayo sa powers ng Himala at sa powers ng universe. Ewan ko sa'yo. Naniniwala ako sa hard work para matupad yung mga pangarap. Hindi yung sinasabi dyan sa horoscope na yan. Basahin ko nga yung sa'yo. Leo. Ito. Pag-ingatan ang mga importanteng gamit, lalo na mga gadget, dahil pwede kang manakawan kung hindi ka mag-iingat. Lucky color, green. Lucky number, 3. Lahat naman pwedeng manakawan kung di mag-iingat. Nakakatawa yung horoscope na yan ha. Maniwala ka na lang. Mag-ingat ka, okay? Magsuot ka ng green. Kung meron kang kulay green na damit na may tatak na number 3, isuot mo. Yak! Ano yun? Jersey sa liga? No! No ka dyan. Maniwala ka na lang. Papatunayan ko sa yung hindi totoo yung sinasabi dyan sa horoscope na yan. Papadudot, nagkatotoo ang sinabi sa horoscope ko. Nung umuwi ako ng bahay ay nasnatch ang cellphone ko. Hindi ko na nahabol pa yung nagnakaw. Sinabi ko lahat kay Helga ang nangyari at natawa pa siya. Tinuruan daw ako ng universe ng leksyon at natakot tuloy ako. Kaya naman kahit na ayoko maniwala na tuloy ako sa sinasabi ng horoscope at ng zodiac sign ko. Nagpaturo ako kay Helga ng mga dapat kong malaman at nag-research na rin ako online. Nag-follow na rin ako ng mga horoscope pages sa Facebook para maging gabay ko. Sa maikling panahon ay natutunan ko na ang dapat kong malaman sa zodiac signs. Napunta na nga rin kami ni Helga sa pag-alam sa kung anong zodiac sign kami compatible. Na-realize kasi namin na kaya siguro hindi nag-workout ang mga relasyon namin before ay dahil mali kami ng pinatulan. Mukhang tama naman noon ang hinala namin. Pinag-usapan naming dalawa mga zodiac signs na compatible kami. Yun na lang. Noon madalas naming ginagawa kapag magkasama kami ng best friend ko, Papa Dudut.
Dapat ngayon, maging stricto na tayo sa magiging karelasyon natin. Maging stricto? Sasakalin natin sila sa rules natin sa relasyon? Hindi ganun, ano ka ba? Maging stricto na tayo sa papatulan natin depende sa zodiac sign. Oo nga, tamang behavior yan. Nabasa ko na yung mga compatible sa fire sign. Ako rin, pati yung mga dapat nating iwasan. Sabi rito sa akin, water signs daw yung mga hindi natin makakasundo. Kasi sila ang mag-aapula ng apoy natin. At the same time, matutuyo ang tubig dahil sa sobrang init ng fire natin. True, sis! So yung mga water sign ay Cancer, Scorpio at Pisces. Kaya pala kaaway ko yung kuya ko. Pisces siya eh. Di kami magkasundo lagi. Ako naman may ex akong Scorpio. OMG! Pag nagawan mo ng kasalanan, forever ka nang hindi papatawarin. Nakakatuyo! Kaya nga 3 months lang yung tinagal ng relasyon namin eh. Ginost ko na talaga. Patawarin na lang ako ng mahabaging langit. May cancer din akong dinate dati. Grabe kapag nagagalit, ang sasakit ng mga sinasabi. Di ako umubra. Napatawad na kaya ako ng langit nung ginost ko siya? Mukhang tayong nasa fire sign na magaling mang-ghost ah. Igo-ghost lang natin pag di siya yung tamang tao sa atin. Charot! Kaya nga dapat maging maingat na tayo eh. So ang dapat nating ide-date ay yung mga air sign o yung katulad nating nasa fire. So Gemini, Libra at Aquarius. Oo, sila raw yung nakakalakas ng fire natin in a good way. Good daw sila sa ego nating nasa fire sign. Lalo ka na, Leo ka. Okay. Ayan, alam na natin kung kanino tayo compatible. Sana naman sa guidance ng zodiac signs natin hindi na tayo matisod sa maling tao. Kaya dapat unang topic hindi yung tungkol sa ulam mo o kung kumain ka na ba. Ano yung zodiac sign dapat? Baka mawirdohan sila sa atin pag yun agad yung topic natin. Pwedeng alamin natin yung birthday nila. Tapos, kapag nalaman nating nasa water sign sila, alam na this. Hashtag magiging multo ulit. Paano kung super bet natin? Kailangan natin magtimpi. Ano ka ba? Hindi lahat ng masarap dapat kainin. Kaloka ka? Okay. Kailangan natin maging maingat kung gusto nating forever na yung next na relasyon natin. Tama! Maniwala tayo sa sinasabi ng universe. Inalam namin lahat ng zodiac signs na mga sumubok manligaw sa amin. Lahat na busted namin dahil kabilang sila sa mga dapat naming iwasan. Nang hinayang pa nga kami kasi kahit yung mga crush namin, nalaman naming hindi kami compatible. Inekis na tuloy namin sa listahan ng mga pangalan nila. Nung tumagal ay naubusan na kami ng mga manliligaw pero hindi naman kami sumuko kaagad. Sinabi na lang namin sa mga sarili namin na baka challenge lamang yon ng universe. Nung mas tumagal pa ay nawala na kami ng gana na makakahanap pa kami ng forever namin. Naisip nga namin, forever na ata kaming magiging single. Nalungkot kami lalo pat maraming mali na binabase namin sa astrology ang lahat. Minsan nga ay naisip naming itigil na lamang. Pero mabubuhayan kaming muli ng loob dahil ang goal namin mapunta sa kakompatible namin para maging masaya ang love life namin. Kaya naman nag-explore na rin kami sa mga dating site para lamang mas marami kaming options ng mga panahon na yon na naghahanap kami ng love life, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nabasa ko sa horoscope ko na may makikilala raw ako na babago ng love life ko. Kinilig ako noon dahil sa wakas ay meron na rin ibibigay ang universe sa akin. Pinaghandaan ko talaga yon at nagdasal pa ako na sana kung sino man siya ay forever na kami dapat. Hindi ko naman siya kaagad nakilala. Lumipas pa ang ilang buwan noong biglang may nakilala ko. Malakas ang kutob ko noon na siya na yung nakatakda para sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Harry. Nakilala ko siya sa isang dating app, mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Malaki ang pagkakahawig niya kay Matt Lozano. Nag-match kami sa dating app na meron kami at nilipat na lamang namin ang usapan sa Facebook. Nalaman ko rin na hindi siya kabilang sa water signs, kaya 3 points kaagad siya sa akin.
Nag-date na rin kami at naging komportable, Papa Dudut. Kaya naman naisipan ko na siya na nga yung regalo ng universe para sa akin. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Marami nang nagsabi niyan. Sa'yo lang ako naniwala. May pagkabulera ka pala. Sino kaya yung naunang ng bola? Ako, pero mas maganda yung hagod ng bola mo eh. Ganon talaga kaming mga Leo. Leo? Dati kang lalaki? Hindi ah. Zodiac sign ko yun. Kinabahan naman ako bigla. Pasensya ka na, di kasi ako familiar sa zodiac signs eh. Hindi ka naniniwala sa astrology? Wala kasi akong alam dyan. Baka kaya hindi talaga ako naniniwala. Ano bang zodiac sign mo? Wala nga akong alam dyan. Kailan birthday mo? May 4th, Anong year? yearly. Hindi ko napagandaan yung joke mo ah. So, ano raw yung zodiac sign ko? Taurus, earth sign ka. Kayo yung mga kalmado, pasensyoso at logical. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa zodiac signs. Bakit? Tumpak ba yung sinabi ko? Oo. Nasabi rin ba na kami yung matitigas ang ulo? Parang nabasa ko nga yan. Bull daw kasi ang nagre-represent sa sign nyo eh. Kilala ang bull sa pagiging matigas ang ulo, di ba? Okay. Gets ko na. Mukhang masyadong importante sa'yo yung zodiac sign ng isang tao para mag-click kayo ah. Oo. Lately lang namin napatunayan ng friend ko na tama yung sinasabi sa zodiac signs namin. Lahat kasi ng mga dinate namin, hindi nag-workout kasi kontra sa signs namin. Pero tayo, okay naman no? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Kaya nga sana may second date pa tayo. Hindi pa nga tayo tapos sa first date natin eh. Nagsisimula pa nga lang tayo. Advanced kasi ako mag-isip. Ang natural lang ng usapan namin noon ni Harry, Papa Dudut. Napakasarap niyang kausap na tipong ayaw na naming matapos noon ng gabi. Naramdaman kong compatible kaming dalawa. Doon ko talaga napatunayan na totoo ang sinasabi sa astrology. Wala na akong ibang pinayagang manligaw sa akin kundi si Harry na lamang. Ganon ako noon kasigurado sa kanya. Nakwento ko na nga rin siya kay Helga at gusto ko lang noon na ipagyabang sa kanya na binigyan ako ng universe ng taong deserve ko. Yun nga lang, hindi natuwa ang best friend ko. Nung pinuntahan ko siya at nakwento ang tungkol kay Harry ay nadismaya siya. Nung una inisip ko na baka inggit lamang siya pero may nakaligtaan kami sa zodiac signs dahil nga masyado kaming nag-focus noon sa water signs. Hindi namin alam na hindi ko rin pala compatible ang mga nasa earth signs tulad ng Virgo, Capricorn at Taurus. Hindi ko na sana yon tatanggapin pero pinabasa sa akin lahat ni Helga ang nasa astrology book niya, Papa Dudut. Bakit hindi kami compatible? Kasi pareho kayong matigas ang ulo. Akala ko Taurus, Virgo at Capricorn lang ang matigas ang ulo. May ego ka bilang Leo. Kabilang ka rin sa matitigas ang ulo. Ayokong tanggapin yan. See? Yan ba ang hindi matigas ang ulo? Anong gagawin ko? Okay naman kami ni Harry eh. Sa ngayon, oo. Nasa dating stage pa lang kayo eh. Malamang wala pang pakitaan ng sungay yan. Nilabas ko na nga yung buntot ko eh. Tanggap naman niya. Pero siya, syempre hindi pa niya ilalabas yun, no? Nanliligaw eh. Malamang puro magaganda pa yung ipapakita niya sa'yo. Kapag tumagal na, hindi na. Bukod sa pagiging matigas ang ulo, ano pa? Bakit hindi kami compatible? Dahil pareho kayo matigas ang ulo, maraming bagay kayong hindi pagkakasunduan. Hindi rin magiging maganda ang communication ninyo. Alam mo naman na kailangan maganda ang communication pagdating sa relasyon, di ba? Uy, may mga magaganda rin akong alam tungkol sa relasyong Taurus and Leo ha? Kala mo? Tulad ng... Sex! Ha?
Sensual daw ang mga Taurus dahil ruled sila ng planet Venus. Kaya mag-work yun sa pagiging passionate ng mga Leo. Kaya, compatible kami. Hindi lang sex ang basihan ng lahat. Kung puro sex ang gagawin mo dahilan sa relasyon, hindi kayo magtatagal. Gusto ko lang maging positive, no? Lately kasi puro negative na yung nasasagap natin dahil sa kakabasa ng astrology. Hoy, parang sinusukuan mo na yung astrology ah. Tandaan mo, ilang beses tayong niligtas nito ha. Alam ko naman yon, pero gusto ko lang kasi na itry ngayon na hindi sumunod since nafe-feel ko naman na may chemistry kami ni Harry. Tadhana nga nagbibigay ng chance, di ba? Ako pa kayang taong marupok lang? Hay nako, bahala ka dyan. Itatapon mo na lang talaga lahat ng natutunan natin sa mga zodiac sign natin? Nagkatotoo lahat ng mga sinulat tungkol sa atin. Mag-isip-isip ka, Geneva. Pero ikaw, kung ayaw mo talaga makinig, hala, sumigi ka sa gusto mong gawin. Basta ha, huwag kang lalapit sa akin pag naging broken-hearted ka dyan sa Taurus guy mo. Nagdalawang isip tuloy ako sa mga sinabi ni Helga, Papa Dudut. Nagbasa akong muli ng zodiac sign ni Harry at nagtugma nga lahat ng sinabi ni Helga. Bukod pa doon ay na-confirm ko rin sa ugali ni Harry ang lahat. Pasimple ako nagtanong tungkol sa mga gusto niya at ayaw. Sumakto naman noon sa personality niya bilang Taurus. Mas lalo tuloy akong kinabahan at iniwasan ko na tuloy siya sa takot na magkamali na naman ako. Ayoko na kasing masaktan pa at kota na ako sa failed relationships ko. Iniwasan ko si Harry pero naging makulit siya, Papa Dudut. Matigas nga talaga ang ulo ng mga Taurus at sinabi ko sa kanya na busy ako at hindi niya tinanggap ang mga naging sagot ko. Hindi ko naman masabi sa kanya dati yung dahilan kung bakit kailangan ko siyang iwasan dahil hindi ako sigurado noon kung matatanggap ba niya na dahil yon sa zodiac signs namin. Nahirapan tuloy ako makipag-communicate sa kanya dahil feeling ko noon ay hindi niya tatanggapin ang mga isasagot ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod ako mula nang ginost ko si Harry. Namiss ko pa rin siya kaya kahit blinako na siya sa social media ko ay gumawa pa rin ako ng peking account para ma-stalk ko siya. Gusto ko lang naman noon na malaman kung katulad ko nalulungkot din ba siya. Wala naman akong ma-stalk noon dahil naka-private ang account niya. Nagsisi nga ako na iniwasan ko siya kasi sa lahat ng mga lalaki ay sa kanya lamang ako nagkagusto ng sobra. Gusto ko na tuloy sisihin noon si Helga dahil binukas pa niya sa akin yung mundo ng astrology. Nahirapan na tuloy ako sa choices ko sa buhay ko. Makalipas ang isang buwan noon ay parang niloloko ako ng universe. Pinilit ko ang iwasan si Harry pero pinagtagpo na naman kaming dalawa. Magkabilang dulo pa naman ang mga bahay namin kaya napatanong ako, bakit kami nagtagpong muli, Papa Dudut? Naisip ko na may gusto bang iparating ang universe sa akin. Naging awkward yung paghaharap namin dahil nasa isang ukayan ako noong nilapitan niya ako. May mga nakasabit pa sa balikat ko ng mga damit na nakahanger. Hi, Anong ginagawa mo rito? napadaan lang. Malapit lang kasi rito yung pinagparkan ko ng motor ko. Ah, ako naman nag-window shopping. Mukhang marami ka nang na window shopping ah. Nasa balikat mo na lahat ng damit eh. Kaya pa ba? Isusukat ko lang naman to, hindi ko naman bibilhin. Huwag kang magsusukat ng panty rito ah. Sure. So, kumusta ka naman? Okay naman. May nagawa ba ako? Ha? Bakit bigla ka nalang nawala? Bakit mo ako ginost? Ginost? Hindi ah. Binlock mo ako sa lahat ng social media accounts mo eh. Nag-deactivate lang ako. Huwag ka na magsinungaling. Sinearch kita sa account ng ibang tao. Hindi ka naman deactivated. Sadyang binlock mo lang ako.
Saka na tayo mag-usap, Harry. Marami pa kasi akong gagawing window shopping eh. Sandali, mag-usap tayo. Sabi mo sa akin kung ano yung nagawa ko. Nababaliw na kasi ako kakaisip eh. Okay naman tayo, di ba? Akala ko nga gusto mo rin ako eh. Harry, Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin yung totoo. ayoko. Please? Hindi. Akala ko ba kaming mga Taurus ang matitigas ang ulo? Bakit parang sa ating dalawa mas ulo ng mga Leo ang matitigas? Parehas lang tayong matigas ang ulo kaya hindi tayo pwedeng mag-workout. Ginudge mo na agad dahil lang sa pagiging matigas ang ulo? Hindi lang yun eh. Marami pang iba. Tulad ng? Basta marami. Marami at lahat yun nakasulat sa zodiac signs natin. Kaya mo ako iniiwasan dahil sa zodiac signs natin? Akala ko ba okay tayo? Akala ko compatible tayo. Akala ko malakas ang chemistry natin. Akala ko rin nung una. Pero nagkamali ako. Kaya please, layuan mo na ako. Hindi tayo compatible. Huwag mo naman sanang ibase lahat sa zodiac signs. Sorry, pero malaki ang ambag ng astrology sa buhay ko. Humingi ako ng sign sa universe na kapag hinabol ako ni Harry, meant to be kami. Pero hindi nga niya ako hinabol. Hinayaan niya ako makaalis sa ukayan na yon nang hindi man lang ipinaglaban ang pagmamahala naming dalawa. Naiyak na lamang ako noon dahil inuna ko na naman ang pride ko. Nasira na nga yung love life ko, hindi ko pa nasukat yung mga damit na gusto ko sa ukayan. Nasira tuloy ang buong araw ko dahil sa kakasunod sa astrology. Hindi na ako muling hinabol pa ni Harry, Papa Dudut. Nalungkot ako lalo. Hindi na rin ako sumubok munang makipag-date. Hindi pa ako nakaka-move on kay Harry. Pero parang gusto nga ata talaga ng universe na hindi ako makapag-move on sa kanya. Isang araw ay bigla na naman akong nasorpresa nang bigla kaming pinagtagpo. Uy, nag-meet ulit tayo. Sinabi ba sa horoscope mo na mamimit mo ulit yung taong tinatakasan mo? Ano na naman ba, Harry? May unfinished business tayong dalawa. Baka may pinaparating sa atin ng universe. Wag nga ako. Hindi ka nga naniniwala sa astrology eh. Hindi nga talaga. Kaya hindi tayo pwede. Hindi talaga tayo compatible. Marami tayong pagkakaiba. Di ba nga may kasabihan, opposite sa attract? Hindi yan applicable sa lahat ng bagay. Eh di hindi rin applicable ang astrology mo sa lahat ng bagay. Hindi tayo pwede dahil parehong matigas ang ulo natin. Lagi lang tayong mag-aaway. Pwede tayong dalawa kasi pwede naman nating pag-usapan kung ano yung problema eh. Para hindi tayo nag-aaway. Mahihirapan tayong mag-communicate sa isa't isa. Napag-aaralan yan. Marami tayong pagkakaiba. Magka-clash lang tayo, Harry. Pero marami rin tayong pagkakapareho. Tulad ng... Pareho tayong mahilig sa romantic films. Pareho tayong takot sa ipis. Takot din tayo sa tsinelas ng nanay natin. Pareho nating ayaw ng pineapple sa pizza. Magkaiba tayo ng gusto sa takbo ng buhay. Gusto ko mabilis habang ikaw steady. Hindi ka makakahabol sa akin. Wala naman tayo sa karera eh. Baka pwedeng sabay na lang tayong maglakad. Sabay tayong tumakbo para walang maiiwan. Sabay na rin tayo magpahinga kapag napagod na. Mahilig kaming Leo sa adventure. Kayong Taurus gusto nyo? Chill lang. Adventure? Tara, umakyat tayo ng bundok. Adventure yung pag-akyat sa'yo, di ba? Pag nasa tuktok na, mag-chill naman tayo ron. So pareho nating magagawa yung gusto natin. Di ba? Paano kung di tayo mag-workout? Pinangungunahan mo na kasi, paano kung pwede tayong mag-workout? Magkaiba kasi tayo ng mga pinaniniwalaan. Ako naniniwala sa sinasabi ng astrology. Marami na kasing nagkatotoo. Okay, sige, marami. Pero hindi ibig sabihin lahat nagkakatotoo. Ilang beses ko nang napatunayan na tama ang sinasabi sa mga zodiac sign. Kaya nga kita iniwasan eh. Nakasulat na talaga na di tayo pwede para sa isa't isa. Nakasulat na yun sa kapalaran natin. Naniniwala ako na tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Nababago yun depende sa kagustuhan natin. Geneva, gusto kong baguhin kung ano man yung nakasulat sa ating dalawa. Kung meron man. Paano? Wala tayong laban sa universe. May laban tayo. Ipakita lang natin sa universe na yan na i-workout natin yung meron sa atin. Hindi man match ang zodiac signs natin pero
pwede nating i-workout ang relasyon natin. Kasi gusto natin. Ang dali lang kasing sabihin eh. Okay, sige, ano bang relasyon ng madali? Wala. Kasi lahat tinatrabaho, pinaghihirapan. Ako naniniwala ako na kailangang i-workout ang relasyon at hindi dapat umasa sa kapalaran para magkatuluyan kayo. I-workout ang pagkakaiba, pag-usapan ng mga problema. Yun ang sikreto ng forever. Hindi dahil sa mga nababasa mo sa dyaryo o internet. Hard work ang kailangan sa relasyon kung gusto nating magtagal. Geneva, gusto kita. Wala akong pakialam kung di compatible ang zodiac signs natin. Ang importante sa akin, nagkakasundo tayong dalawa at napapasaya natin ang isa't isa. Baka pwedeng yun na lang muna. Kesa nai-stress ka dyan sa sinasabi ng zodiac signs na yan. Diskumpiyado man ako noong una sa namamagitan sa amin ni Harry ay napawi naman yon. Lahat ng sinabi niyang gusto niya ako at willing siyang ilaban ng relasyon namin. Naniwala ako sa kanya at binigyan ko siya ng chance, Papa Dudut. Naging kaming dalawa at masasabi kong yon ang pinakatamang desisyon na nagawa ko pagdating sa love life ko. Naging masaya ako sa feeling niya kahit sabihin pang medyo bothered pa rin ako sa zodiac signs namin. Nawala naman kahit papaano yung pag-overthink ko lalo't gumagawa ng paraan si Harry para maging maayos ang relasyon naming dalawa. Totoo naman, Papa Dudut, na nagkakaroon kami ng problema ni Harry base sa mga pagkakaiba namin sa ugali at tama naman ang mga zodiac signs namin. Yun nga lang, hindi namin yun hinayaan na maging problema para masira ang relasyon naming dalawa. Kung meron man kaming hindi pagkakaintindihan ay inaayos namin kaagad. Kung may mga toxic kaming nakasanayan, sinusubukan naming baguhin hindi lang para magtagal ang relasyon namin, kundi para maging mas maayos kaming mga individual. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Geneva.